Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Mabalik muna tayo sa nakaraang bahagi kung saan nga natunto ni Sakuragi itong si Sweet at dinala siya doon sa madilim na lugar. Okay, magsalita ka lang. Susundan ko na lang ang pinanggalingan ng boses mo. Pero imbis na magsalita siya, sa halip ay kumanta. Napangiti ako, malamang wala siyang ibang alam sabihin, kaya kumanta na lang siya. Tahimik kong sinundan ang boses niya kung saan nagmula. Kumapakapa na din ako hanggang sa may mahawakan akong parang malambot na bagay. Huminto si Sweet sa pagkanta at nanliit ang boses. Bastos ka, huwag mo nga akong hawakan dyan. Tatadyakan talaga kita kapag nawala ako rito sa Sakuragi. Oops, ito na pala siya. Pasensya naman, hindi ko sinadya. Ang dilim kaya. Pero in fairness, ang lambot talaga. Pangalawang beses na to. Ano ba naman tong pinag-iisip ko? Kailangan na namin makaalis agad dito. Sorry honey, madilim eh. Ewan ko sa'yo, tumatansing ka lang eh. Oy, hindi ah. Anyway, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Tarantang tanong ko habang kinakapa ko yung lubid na nakatali sa kanya at pilit na tinatanggal ang pagkabuhol nito. Ayos lang ako. Si Toro ang pakana nito. Si Toro? Yung lalaking ginulpi mo noon sa parking lot, remember? Ang tarantadong iyon. Abat hindi pa siya nadala sa ginawa ko sa kanya ha? Makikita niya, oras na makita ko siya, lulumpuhin ko siya. Ang tarantadong iyon, magbabayad siya. Iyon ay kung magagawa mong lumpuhin ako. Sabi ng pamilyar na boses at bigla na lang sumindi ang ilaw. Naroon siya at nakatayo malapit sa amin. Utik. Tumayo ako at humarang sa paningin niya kay Sweet na sa mga sandaling iyon ay kinalag na yung tali sa mga paa niya dahil natanggal ko na kanina yung tali sa mga kamay niya. Gago ka rin oh, ang kapal na mukha mo magpakita ulit sa akin. Tatakutin mo pa ako sa pamamagitan ng pagkidnap ng sa girlfriend ko. Maangas na sabi ko sa kanya. Galit na lumapit siya sa akin at kinilyuhan ako. Ikaw ang gago, tarantado mo. Dahil sa'yo nakipag-break sa akin yung girlfriend ko. Tapos kahit na sinong maatipuhan ko, inaagaw mo. Pati yung malanding babaeng yan, pinatos mo. Abat, malakas na tinulak ko siya at sinuntok. Okay lang sa akin na tawagin niya ako ng kahit na ano. Pero huwag si Sweet. Wala siyang karapatan at hindi niya kilala ito ng lubusan. Anong magagawa mo kung sadyang gwapo ako at kahit kailan hindi mo ko mapapantayan? Tarantado ka rin. Lumapit ako sa kanya at hinigit siya sa kwelyo. Akala ba niya basta ko na lang palalampasin ang ginawa niyang pagkidnap sa mahal ko? Buti na lang, bobo tong tarantadong to at hindi naghanap ng makakasama. Sinuntok ko siya ng paulit-ulit na parang pansimbag hanggang sa tingin ko ay nawalan na siya ng malay. Takti, ang hina talaga. Bumalik ako kay Sweet na nakangising pinapanood lang kami. Natanggal na din niya yung pagkakatali niya sa paa. At talagang nakangisi ka lang dyan ah, sabi ko sa kanya. Agad siyang kumapit sa braso ko. Alam ko namang kayang-kaya mo siya eh. Napansin kong may sugat yung labi niya at medyo namumula yung kabilang pisngi niya. Agad kong hinawakan yung mukha niya. Anong nangyari dyan? Huwag mo nang pansinin yan. Umalis na muna tayo dito.
Hinawakan niya ang kamay ko at hinila paalis, pero hinila ko siya pabalik para yakapin na mahigpit. Masaya ako at ayos ka lang, honey. Nag-aalala ako ng sobra. Bulong ko sa kanya. Paano mo nga pala nalaman na narito ako? Nag-send siya ng larawan mo na may message. Pinapapunta niya ako rito. Parang binabalak niya akong kalabanin ng one-on-one. Tas, talaga lang ha, hindi lang ako basta-bastang basketball player at tarantado lang. Kung bardagulan o patayan ang hamon niya, hindi niya ako kaya. Ang bobo lang, hindi nagsama ng wristback. Dugtong pa ni Sweet. Sinabi mo pa, sang-ayon ko at hinalikan siya. Umuwi na tayo, love. At naglakad na nga kami paalis ng lugar na iyon. Buti na lang talaga walang nangyaring masama sa akin na sino sa amin. Akala ko tuluyan ng magiging bangungot yung magandang panaginip namin kanina sa graduation ball. Pinisil ko yung kamay ng babaeng katabi ko. Hoy, Sakuragi! Napahinto kami sa paglalakad at bumaling ulit kay Toro. May hawak siyang baril na nakatutok iyon sa akin. Mamamatay ka ng tarantado ka! At pinaputok niya yung baril. Hindi agad ako nakagalaw. At sa bilis ng pangyayari, hindi ko namalayan na si Sweet na pala ang pumunta sa harapan. Sinalo niya yung balang para sa akin. Nang mapagtanto ko ang nangyari, doon na ako sumigaw ng malakas. Takot na takot. Sweet! May narinig akong mga ingay, isa pang putok, at pagkatapos noon ay wala na akong ibang narinig. Ang tanging alam ko ay aalis na kami palabas ng area house. At sinalo ni Sweet nga ang balang palapit sa akin. Ngayon, nasa mga braso ko siya ngayon, duguan ang katawan at bibig. Sabihin niyo, hindi ito totoo, pakiusap. Sweet, bakit mo naman ginawa iyon? Ngumiti lang siya at hinaplos ang mukha ko. Hinawakan ko yung kamay niyang nasa mukha ko. Alam kong pinupunasan niya yung luhang kumakawala sa mga mata ko. Mahal na mahal kita, Sakuragi. At unti-unting bumaba ang kanyang pagpikit. Dumudulas na din yung kamay niyang nasa mukha ko. Hindi maaari. Sweet, gumising ka please, pakiusap. Huwag na huwag kang mamamatay naman oh. Gumising ka. Sige na. Pero hindi na siya gumagalaw. Hindi maaari to. Sabihin yung panaginip at nasa bangungot lang ako. Pakiusap, gisingin niyo na ako. Hinawakan ko ang mukha niya at pilit siyang ginigising. Please, Sweet, huwag mo itong gawin sa akin. Gumising ka na. Pakiusap, tatanggapin ko ang kahit anong karma. Huwag lang ikaw. Please, huwag mo akong iwan. Lumuluhang wika ko na nanginginig ang boses. Pero wala pa rin. Walang kahit ano ang gumalaw sa kanya. Nangihina ang buong sistema ko. Idinikit ko ang ulo ko sa kanya habang umiiyak. Sweet, malakas kong sigaw sa sobrang basag ng katauhan ko. Samantalang, makalipas ang 10 taon. Hoy, Hanamichi, pumirmi ka nga, saway ni Mito sa akin. Nahihilo ako sa parot parito mo, Hanamichi. Saad naman ni Takamiya. Tarantado, ano magagawa mo eh, kinakabahan ako. Sagot ko at inayos yung necktie ko at huminga ulit ng malalim. Kung makapagmura kayo, wagas, sabi naman ni Okoso. Nasa simbahan kayo mga ungas. Singit naman ni Noma. Nagkatinginan kami ni Mito at sabay na binatukan namin si Noma. Sisermunan pa kami eh. Nagmura rin siya. Lakas talaga ng tama sa ulo ng mga kaibigan ko. Walang dudang kaibigan ko sila. Birds of the same feather flocks together talaga. Silang dalawa ang apat ang best man ko. Hindi pwedeng isa lang dahil malaki ang utang na loob ko sa apat na ungas na to.
The bride is here! Biglang sabi ng wedding organizer. Biglang lumakas yung tibok ng puso ko. Kulang na lang lumabas ito mula sa dibdib ko. Leche, ganito ba talaga pag ikakasal na? Inhale, exhale. This is it. Ikakasal na kaming dalawa. Ako at si Sweet. Yap, nakasurvive po siya sa insidenteng nangyari 10 years ago. Yung ingay pala na narinig ko pagkatapos nung unang gunshot ni Toro ay pagdating pala ng mga pulis. At ang pangalawang gunshot na narinig ko, pinatama kay Toro nung makita nilang paabarilin ulit ako nito. Sinundan pala ako ni Namito, Takamiya, Okoso at Noma dahil nakita nila kung paano bumakas yung pag-aalala sa mukha ko at kung paano ako namutla pagkatapos kong basahin yung nasa phone ko nung hindi agad nakakabalik si Sweet mula sa pagsi-CR. Doon pa lang, nagkahint na ang apat at noong nakita nila kung saan ako nagpunta, agad silang tumawag ng pulis. Kaya naman agad din naming naidala si Sweet sa ospital. Mabuti na lang at hindi naging ganoon kalala yung tama niya. Nung pinikit pala niya yung mga mata niya noon, nawala lang siya ng malay. Walang vital organs na natamaan. Diyos ko, takot na takot ako noon. Akala ko talagang iniwan na niya ako. Ewan ko lang kung kakayaanin ko kapag nangyari yun. Baka ora mismo sinundan ko na siya sa kabilang buhay. Nagsimula ng tumugtog ang Wow Band Yap. Sina Daiji, Banryo at Kurazo ay narito rin. Automatic na iyan kasi mga tropa sila ni Sweet. Narito lahat ng taong malalapit sa amin at naging bahagi ng buhay namin. Yung parents namin ni Sweet ay present kahit si Cairo at Rukawa narito rin. Bakit pa kasi pumunta pa ang Rukawang ito? Hindi, bero lang. Masaya ako at nakapag-move on na si Rukawa ngayon. Matagal na panahon na ang lumipas. 10 years ba naman, iba talaga ang maturity. At ang babaeng katabi ngayon ni Rukawa ay sigurado akong isa siya sa dahilan kung bakit nakapag-move on ito. Pero si Cairo, ewan ko. Walang kasama baka forever single. Kawawa naman. Napatingin ako sa pinto nang dahan-dahang bumukas iyon. And there stood the loveliest woman in the world. Huminga ako ng malalim nang itaas siya ang kanyang tingin sa gawin namin habang may suot na belo. Alam kong nakatingin siya sa akin. Parang tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Sobrang sakit na nang lalamunan ko sa pagpigil maiyak pero sa huli, hindi ko na akayanan. Umiyak na ako. Wala akong pakialam kahit na binibidyo pa ako ng mga hinayupak na kaibigan ko. Ang focus ko ngayon ay nasa babaeng nakaangkin sa akin ng buong buo. Simula nung una ko siyang makita. Ang ganda ng mapapangasawa ko. Mainggit kayo. Sorry Lord, nadala lang. I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya habang dahan-dahan kong itinataas ang bilong suot niya. Pinakasalan ko ang pinakamagandang babae at hindi sapat ang pasalamatan lang ang Diyos sa biyayang binigay niya sa akin. Higit pa sa pasasalamat. Isang nakangiting Sweet ang nakita ko nang tuluyan ko nang maitaas yung belo. Nakangiti siya sa akin pero lumuluha. Pero siya pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinila palapit ang baywang. Hinawakan ko ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay para malisan ang luhang bumasa sa kanya. At pagkatapos ay hinalikan ko siya. Matamis at maingat na halik, punong-puno ng pagmamahal. I love you, my wife. I love you too, my husband. Sagot niya at ginantihan ulit ako ng halik. Dinig na dinig ko ang palakpakan ng mga tao. Ladies and gentlemen, I present to you Mr. and Mrs. Sakuragi. Sabay naming hinarap ang aming pamilya at mga kaibigan. Lahat sila ay nakakangiti. Alam kong bawat isa ay masaya para sa amin. Reception na! Sigaw naman ni Mito. Kain na! Sabi naman ni Takamiya.
Hab-hab time na this. Saad din ni Okoso. Pre, yung sopot, huwag mong kalimutan. Sabi ni Dinoma. Mga ungas talaga. Nagkatinginan kami ni Sweet at sabay na natawa. Lumapit ako sa kanya at bumulong. I love you, wife. Wala akong ibang alam sabihin kundi yun lang. Ano ngayon kung paulit-ulit, mahal ko eh. Nag-uumapaw yung galak at pagmamahal sa puso ko, pakiramdam ko sa sabog ako. I love you too, Habi. Daddy, sigaw naman ni Akagami. Mami, sigaw din ni Amay. Simula noon kami kasama ang dalawang anak namin ay magsisimula kami sa panibagong yugto ng buhay namin at mabubuhay na maligaya sa piling ng bawat isa. Nagkaroon nga ng dalawang anak itong si Hanamichi at Sweet at dito na rin nagtatapos ang kanilang love story. Naway, nagustuhan nyo at sa muli may panibagong love story na naman tayong i-upload sa channel na ito. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo at sa ating writer. See you sa bagong story. Bye!